sa reseta na luko. Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Yo, yo. Haha. Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang Batas, aka Ginoong Rodriguez. Yeah, kamusta kayo? Yeah. Ngayon, puro Basehan ng Bawat Horado muna ginagawa ko kasi medyo busy lang talaga. Kumbaga, sa pag-usapan natin pare, malaking factor syempre yung magkaibang time zone. So, di ko pa, alam mo yun, syempre ayoko naman na, kumbaga, maging abala sa gusto kong i-guest, diba? So, bumibuelo lang talaga ako. Tingin ko by June, mga mid-June, medyo gagaan na yung daily schedule ko. So, tingin ko mas ma-accommodate ko na yun, mas makabalik. Pero ngayon, puro Basehan ng Bawat Horado muna. May, yun nga, ewan ko kung sa mga nanonood ng mga uploads ko, sinasabi ko na meron ako mga nasa isip na format. Yun din. Siguro, gusto ko siya simulan na ngayong May, pero ewan ko kung kakayanin. Kung ano pa man, basta, sana magustuhan nyo. Yun lang yun. Mga iba't ibang pwedeng gawing content. Kumbaga, yeah. So, yun lang. Huli ko in-upload yung 2x2 squared finals. Tsaka yung Cripply, Topher, K-Ram, tsaka Slack 1. Eto, ngayon, balik tayo sa singles match. Manda Baliw versus Katana. Katana kasali sa isa buhay yan, kung di ako nagkakamali. So, at least ngayon magkaroon na ako ng idea kung paano siya, anong style niya, kung ano pa man. Nag-comment din, nakalimutan ko sino mag-comment, hindi ko masilip phone ko ngayon na nag-charge nandun sa kabilang sulok ng kwarto. Siya nagbigay siya ng listahan, isa to sa nakalagay. Kumbaga, at least mahigit 2 buwan na lumipas ng upload. So, naisip ko, okay, why not? Kasi yung iba niyang sinuggest kunwari yung Saint Ice versus Ruffian, medyo bago lang yun, di ba? Zaki tsaka 3D, nakita ko 1 month ago yung upload. So, parang naisip ko, okay, hintay muna ako konti. So, eto, unahin ko to. Eto na. So, yun. Game, gawin na natin. Flip top, Vuelta Balentong 11, nandito pa rin, Metro 10 Pasig. Ganda na shirt. Oh, siya. Patlong laban na ng gabi. Shoutout sa Pasig LGU. Shoutout sa Metro 10 Pasig sa pagtanggap sa amin dito. Lahat ng mga represent collab, Extreme Gaming, Primo Gaming, Extreme Cash, at lahat ng mga kasama natin dito. Flip top magigay para sa parating natin laban. Congrats talaga sa buong Flip Top staff at sa buong Flip Top community sa napakalakas na movement at wala lang. Kumbaga parang yun eh. 'Di ba? Parang buhay na eh. May community na talaga eh. As in, isipin mo kunwari, 10 years from now, self-sustaining pa rin siya. May sarili ng entity ang Flip Top. So, astig lang at binabati ko lahat ng parte nitong kalawakang to. 'Di ba? Yeah. Shoutouts Hypebeat, shoutouts sa Black Manila, shoutouts sa High Minds Clothing, lahat ng mga bagong labas natin. At syempre, Flip Top official merch, silipin nyo yan. Ito, bagong labas rin natin, mga MC collab naman. Side shirt, meron tayong M-side shirt, senior shirt, silipin nyo yan. At sa kanan ko, Antipolo represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Manda Baliw. Panaginip kinilusan, din trabaho ng lubusan. Sobrang sipag gagawin kahit di na utusan. Yung gusto sinubukan, tinanggal limitasyon. Mas nagiging mautak pag mahirap ang sitwasyon. Thank you.
Ganda nung beat nun ah. At sa kaliwa naman, Las Piñas represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Katana. Meron sa'yo, bakit lagi mo na lang gusto na humad lang ata? Sa agustuhan kong maglakbay dito ng payapa. Hilig punahin kinang nangaing sandata. Sampal ko aya sa'yo, bato nga ang pinanghasa. Kapit-bahay ko pala to. Pucha, Southside represent, yo. South 7S, Mongol Unit, Notorious Kage, Black Manila. Shoutouts Black Manila. Nanalo ng Coitos, si Manda Baliw. Piliin mo na si Katana. Tig 2 minuto dapat to. Pakinggan natin, unang banat, Vuelta Balentong 11. Katana. Yo, check! Round game! Wala nang intro, sumali to sa Family Feud. Napakabobong utang ina. Tinanong ka, ilan ka siya sa isang motorsiklo? Ang sagot mo, 5. Kalong sa kaliwa, kalong sa kanan. Tigisa sa likod at harapan. Pinagkasya yung 5 sa motorsiklo, wala bang palakpakan dyan? Hoy bobo, ang pangit mo naman maging move it. Tangina, kawawa ang kas mo. Pag may nag-book na isa, sasabihin niya, wait lang mama, antay pa tayo ng 3. Absent-minded ang puta. Hanggang TV pa na ikapalpakan. 5 kasya sa isang motorsiklo, kaka-tricycle mo yan. Oo, may tricycle to. Niyabang niya ay saki. Nagtatrabaho daw siya ng may dangal. Ang bilis niyan tumanggap ng bayad pag magsusukli na ang tagal. Umahawak pa yan sa rosaryo bago start yung tricycle. Kala mo ang banal. Pag namukha naman niyang di taga doon yung pasahero, sinisingil niya ng mahal. Kupal. Inad ko to sa Facebook. Ano rin yan eh. Norm din yan sa tattoo industry dati. Ewan ko kung hanggang ngayon. Pero usually kapag foreigner, iba yung presyo. Oo. So, ewan ko kung normal ba yun, kung tanggap ba yun, pero maraming gumagawa nun dati. Medyo, nakakalusot kasi mura pa rin para sa presyo ng foreigner, pero wala. Kaya ko lang naisip yun dahil alam ko nagtataturan si Manda Baliw eh. Pero, ano lang yan. Side note. Ginadla ko din. Baka sakaling maalala mo pa yung mukhang to. Nalimutan mo nang ako nagturo sa'yo dati kung paano gumanto. Lagi ka pang binubuli ng ibang gorilla nun. Kaya mo kami iniwan sa gubat, alam ko. Lagi kang tinutokso ng mga batchmate mo nun kasi ikaw lang yung gorillang kalbo. May tampo to sa akin, di ko kasi sinuportahan. Paano ba naman ang imposible ng gusto? Napanood mo lang yung Planet of the Apes, kala mo na agad walang imposible sa mundo. Masyadong mataas tingin mo sa sarili mo. Di lahat kaya mong ma-accomplish, tanga. Tingnan mo, ang tagal mo na sa kapatagan, naging Java walkies ka ba? Gago ka. Boss, Rizal ulit, sa Las Piñas. Mga wala bang kadala-dalayan, pwede na ulit sigurong bigyan mo ang nakamove on na naman si Rafian kay Slakwan. Gusto nyong ubusin namin kayo dyan sa Rizal? Tanginang mga bonjing na to, taga-antipolo, pero pag may binyag, mga naka-long sleeves kayo, upal. Ano bang naka-long sleeves kayo. Kasi nga antipolo eh, anti-polo. Si Manda Baliw, madaming punchline, nahigit kalahati, tunog di pinag-isipan. Sawang-sawa na ako makitang manalo ka nang walang binibitawang pandiinan. Ang tumatanggap ng talo, yung mas magaling, tila hindi na to pagalingan. At ang binibigyan ng parangal, yung walang katangi-tanging katangian. Pero di mo kailangan pag-igihan. Di ka tatanggalin dito ay di ka magpakita ng husay. Tanggap ko nang mahilig talaga mag-alaga si Enigma ng mga mukhang demonyong walang sungay. Si Saito nga, inampun niya dati eh, di ba boss? Diba? Ano pa bang gusto kong patunay? Si Bada nga eh, isipin nyo, sinali niya pa dating isa buhay. Sana all mga mukhang badyaw. Pero hindi, wala akong pake.
Madami akong meron na wala yan. Kaya mo lang magsakay ng 5 sa motorsiklo, di mo kayang sagasaan. Kung dati ikaw lang yung gorilla na kalbo, na ngayon matunog na yung pangalan, ako naman sa atin yung nag-iisang gorillang may buntot, ganun pagsayan. Pwede kang magpatawa buong battle. Since kahit ba do'y tinatawanan, ginawa ko na din yung last battle. Sa akin di pilit yung halakhakan. Pwede ka mag-predict ng mga angle, kung saan kita balak na butasan. Pero kung paano kita papatayin, yun ang di mo mahuhulaan. Bibigyan ko si Katana ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yung first round niya. Kaya pala sinasabi sa mga comments na parang Harlem, no? Dahil walang hard R. Pero magkaiba sila ng style. Malayo yun. Nagusto ko yung kapag nagsakay ka sa angkas, magantay pa tayo ng 3. Yun, typical Pinoy humor, yung mga ganyan, di ba? Tapos yung kaka-tricycle mo yan, kumbaga kanya 5 yung tingin mong kasya, kaka-tricycle mo yan. Tapos kung magsukli ang tagal. Tsaka yun nga, sinisingil ng mahal. Tapos yung walang imposible sa mundo, Planet of the Apes, simple lang naman din pero effective siya. Tapos yung naka-long sleeves kayo, antipolo. Consider ba na polo rin ang long sleeves? Kaya niya sinabi yun. Kasi ako iba. Long sleeves ang tawag ko. Ang polo para sa akin is button down na short sleeves or yung collared shirt na yung typical na dikwelyo lang. Yun yung polo para sa akin. Pero syempre, medyo gets mo naman kung kahit magkaiba pa kami ng tawag o kahit para sa kanya ang polo is long sleeves din, magigets mo sa word association na antipolo tsaka long sleeves, di ba? Tas yung sinabi niya na si Badang sinali ng isa buhay, kumbaga ang gandang silip lang na kumbaga kung paano niya tinitira yung karakter ni Manda Baliw, ginamitan niya ng ganung reference, di ba? Ako yung kinalaban ni Badang sa isa buhay. Tas yung di mo ko kaya sagasaan. Kaya mo magsakay ng 5 sa motor pero di mo ko kaya sagasaan. Parang ganon. Tsaka yung Sayan na gorilyang may buntot. Yun. So 9 points. Solid. Yung delivery ni Katana, hindi siya yung tamang pandiinan na ganon. Kumbaga kasama sa branding, kasama sa karakter niya na medyo laid back na kumbaga para sa kanya yun yun yung pag-present niya sa sarili niya, 'di ba? So, yun, hindi ka pwedeng humingi o mag-expect na yung typical na pambattle na alam mo yun, yung parang angasan na daragan. Hindi siya masyado pang ganon. So, gusto niya yung mas mas steady lang, 'di ba? Ganon. So, okay naman, effective din, tsaka mukhang gusto siya ng crowd. Pero yun, 9 points. First round niya. Spatan natin first round ni Manda. Ang galing mo. Tinitira pa pagpa-family feud ko. At least ako merong TV guesting. Malay mo, soon, kunin na kayo ni Poison 13. Kahit pamali-mali yung sagot ko doon, marami pa rin akong tamang sagot doon, dude. At yung idol mo ngang undefeated na si Mot, tinalo ko sa Family Feud. Yo! Sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan, pagbabalik ni Manda B, sana lahat ay mag-enjoy. Mga girls and boys, let's cheers, mag-rejoice. Yo, Vuelta Balentong, make some noise. Hoy, pangit. Hindi mo malaman kung source ba o asset. Harlem pag nagagalit. JD pag nakagamit. Emboy pag nagdiet. Almoralde pag nag-ahit. Sandali.
JD pag gumamit. Tsaka ano yung sabi niya? Shit. Yan mo na. Puking ina ka. Nanay mo na nga lang tumatawag sa yung pogi, nagsisinungaling pa. Ang dami ng pangit sa flip top, nakuha mo pang dumagdag. Boy, mukha kang burat na may bulbul na buhaghag. Akala ko talaga yung nakalaban ni Lip Cram to. Yung nagsabi ng, baha, asa na ba ako? Guard, may baliw dito. Yun yung huling sabi mo, pwes, iba yung baliw dito. Sige, magtawag ka ulit ng gwardya pagkat delikado tong baliw na to na nakawala sa Manda. Baka kayo pa nung guard pa alisin ko. Ako'y hindi easy. Mahihirapan sa akin ng guards parang mga skater sa BGC. Katana, katangahan. Ang maglagay ng sandata sa ngalan, only stupid will do that. Walang matala sa'yo. Yung bigote mo lang na malaalambre yung nakakasugat. Halatang bihira maligo ah. Oh. Halatang bihira maligo to ah. Oh, sheesh. Medyo malansa tong espada. Swordfish. Halata ding gumagamit itong mapurol na katana na to. Siyempre, para tumalimat ako'y masugatan at masulatan, kailangan pa maghasa sa bato. Nagpapatawa ka din pero di tayo pareho. Jokes ko diretso. Habang jokes neto, dami pang paligoy-ligoy no? Idadaan pa sa mahabang kwento. Hindi straight to the point, parang nagkatitigan si Jonas at John Leo. Wala nang argumento, ako ang mas perpekto. Alam mo ba, nung una kitang nakita, muntik na kitang sabitan ng sampagita. Pero alam mo, bagay din sa yung maging Judas Barabas. Kasi para kang demonyo sa altar, mukha kang Santo Ninyong Satanas. Dinadamay mo sa batil ang Diyos, tapos tuwan-tuwa ka pa. Hindi mo lang siya binastos, ginaya mo pa yung hairstyle niya. Lapastangan ka, katana. Ba't kailangan mo pa siya isama? Confident kang idamay sa batil ang Diyos porket alam mong hindi siya nagdedemanda. Nagpapanggap ka ding si Jesus. Sus, di kayo pareho. Minus point sa langit, plus point sa impyerno. Ginagaya mo ang Diyos, wala kang maluloko dito. Katana, walang Diyos na nakapustiso. Putang ina mo, Gengo. Isa kang hangal. Kung ito yung Diyos natin, mumurahin ko to sa dasal. Hindi ka drug artist. Baka naka-drug na artist. Addict na Christ. Ano ka, si Crisis? Ginawa mo siyang biro, dun mo siya binigo, kaya sana kayanin mo pag siya naman ang nagbiro. Sana parusahan ka ng Diyos sa mga talkshit na sinabi mo. Sana isang araw, bigla na lang lumabas sa bibig mo yung tae mo. Magkaroon ng titi yung ate mo, kainin ng pusa kalapati nyo, magkasakit ka or maging imbalido kasi panayang gamit mo sa Diyos na parang si Rapido. Kala mo siguro, sulat mo, tataas ang level? Pag tinitira mo si Lord parang sa Mobile Legends? Wes, damhin mo ganti ng heaven kasi ginamit mo siya sa kalokohan. Yung bahay nyo, papaulanan niya ng dinosaur. Joke lang. Lahat kayang gawin ng Diyos, tama? Total, sinira mo kanyang kalooban, ipapanganak ka ulit na may kapansanan, tipong may sira ka sa organ, mamumuhay kayong mahirap. Pagkakaitan ng pera, pagkain, bahay, kasuotan, uulitin niya ang Earth, tas ilalayo kayo sa Pilipinas kasi ang Las Piñas ilalagay niya sa Pacific Ocean. Ang labo. Pero solid to round demanda. As in, yung last na napanood ko sa kanya, tsaka ngayon, ang laki ng progress niya. Evolution, ng pag-level up, kung ano pa man, di ba? Pero delivery, content, construction ng lyrics, mas marunong na siya talaga ngayon. Kumbaga mas nakuha na niya yung tamang formula, solid. Hindi ko rin in-expect na
ganyan ka solid ang papakita ni Manda dito. Kumbaga, ano rin, yun nga, syempre, alam ko yung huli ko siya naparoon siguro 2023 battle pa eh. Di ba? So, wala lang. Astig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 points. So, first round nakuha ni Manda. Nagustuhan ko yung source ba o asset. Tapos JD pag gumamit. May isa pa siya line na sinabi na tripang ko eh. Pero, hindi ko maalala eh. Parang si Acer ata yun o ewan ko. Tas yung nanay nagsisinungaling. Ang kulit lang din. Kumbaga, yung mga yan straightforward lang din eh. Yung sa mga si JD pag gumamit, source ba o asset, astig kasi kumbaga mas nagdikit-dikit siya ng maraming mga punchline din naman sila eh. Pero kumbaga, siniksik niya yung rhyme. Sa isang bar, 2 rhymes. Parang gano'n yung ginagawa niya. So, mas solid. Kasi, wala, mas rap eh. Mas rhyme. Di ba? So, yun. May bulbul na buhaghag. Buti naman hindi na ako yung bulbul lang, no? Tapos baliw na nakawala sa Manda. Ayan, dyan mo na nakikita na mas nag-evolve na yung creativity niya, di ba? Kumbaga marami na siyang mas layered na mga sinasabi. Parang skater sa BGC, yung mahirapan ng mga guard. Tahi yun dun sa baliw na nakawala sa Manda. So kung isipin mo, sa isang idea nakagawa na siya na ilang punchlines. So puntos-puntos yun. Tapos yun, maghasa sa bato, layered siya. So hindi ko naalala na ganyan mag-isip o magsulat si Manda, pero ngayon na-incorporate na niya yung style, yung ganyang klaseng pagsusulat sa style niya. So astig. Hindi straight to the point, parang si John Leo at si Jonas na nagkatinginan, parang gano'n. Gusto niya sabitan na Sampaguita. Naisip ko agad Santo Niño, kaya natawa ako. Pero sinabi rin niya yun, Santo Niño Satanas. So, ang kulit lang din ng buong scheme na yun. So, pinuntusan ko yung Sampaguita at Santo Niño Satanas. Tapos yung Diyos hindi nagdidemanda. Applicable eh. Battle rap, nangyari na may demandahan. Alam mo yun, solid. Mumurahin ko to sa dasal. Simple lang, pero effective eh, di ba? Oo nga naman. Parang, sino ba gumagawa nun, di ba? Tapos crisis, tsaka yung parang si Rapido na scheme, panay gamit sa Diyos. Pero, yung buong scheme na yun, may mga punchline siya sa loob eh. So, hindi ko lang nailista dahil ang bilis, dire-diretso. Pero, ginawa ko 3 points yung scheme na yun. So, 16 points, solid. Nakakatuwa yung etong performance ngayon ni Manda Baliw. Solid. Spatan na natin round 2 ni Katana. Halos buong round 1, yung angle tungkol lang sa Diyos. Ang dating ako lang yung bastos sa kanyang anggulong napili. Nung laban mo ay Bitrom, humugot ka ng Bible galing sa brief. Tangin na yung Bible, dinikit sa titi. Kung ako bastos, ikaw gamol. Yo, alam nyo ba, sa 4 na laban ni Manda Baliw na naganap ng 1 taon, 4 din kalaban ng sinabihan niyang adik sa di malaman na rason. C9 adik, BR adik, Bitrom adik. Malala ka talaga, tol. Galit ka sa adik kasi lagi kang napagkakamalang ganon. Hindi lahat ng may tato, adik o masamang tao, tama? Pero yung ganto, awit ka, Brad. Bonus na lang yung tato eh, mukha pa lang adik agad. Na laging batak. Sinong hindi mababad trip sagad? Sa bus pag lumapit ka kap, kundi panic attack. Kapit sa bag, nakakatakot kang tignan, mukha kang haping bayag. Alam ko mukha din akong masama. Alam ko mukha din akong masama.
Pero magpagupit lang ako at mag-ahit, tapos na yung usapan. Eh yung mga gantong datingan mo, magbagong buhay ang kailangan. Kung ako, gupit lang at ahit, tanggap na ng tao, di na mukhang illegal. Ikaw, bago ka tanggapin ang sambayan ng Pilipino, kailangan mo muna magkumpisal. Mukha kang madaming kasalanan. Nakakadalawang isip ka isama sa Las Piñas. Parang pag nagsama tayo, nakakatakot. Ako palang mag-isa, alanganin na eh. Pag sinama pa kita, babantayan na tayo ng mga tanod. Bugo, kayo ning piste. Sa imong level pa ako nanaog. Tignan mo naman yung forma, boss. Mukhang magko-call center ng Tagalog. Panay balait sa mukha, yung sandata niya eh. Kaya kahit wak, dahil pangit, matik yung halakhakan. Kung pogi ka lang, pagtas nung talo mo kay Saki, di ka nabibigyan ng laban. Yung binibenta mong marijuana, may halong dahon ng laurel. Tangina, walay, tas todo yung tawanan. Kung siguro yung talas mag-iispit nun, baka may mag-comment. Kung tinatamad ka na, wag ka na lumaban. Pansin nyo ba? Pansin nyo ba mga nakalaban niya? Batang rebelde, Bitrom, Saki, mga magaling umanggal sa liga. Tas nung ikaw na yung kalaban, medyo laylay sila, di malaman bakit humina. Nung napanood ko battles mo, nagets ko sila. Paano bubuo ng mga angle na mabisa kung bukod sa pagiging pangit na OA mag-joke, wala ka ng ibang napapakita? Kaya nyo ba yung one-liners ko? Nakuha pang magtanong, napaka-packshit. Gaano ahirap para sa ganyang mukha na mag-shine sa stilong pabor sa mga pangit? Nagagawa mong talunin mga kalaban na pagdating sa talent lamang. Ikaw may talent ka ba? Wala, pangit ka lang. Ikaw yung pinagpalang pangit. Ikaw yung pinagpalang pangit. Nakatulong pa yung mukha sa mga pagkukulang, lumilikha ng ilusyon. Napaganda pang stilo sa battle at pisikal na anyo, parehong walang bakas ng ebolusyon. Sabihin mong pangit ka, tatawa kami. Sabihin mong pogi ka, tawa pa din kami doon. Gantong mukha, tinatanggalan tayo ng karapatan na mamili ng emosyon. Sana all. Sana all. Sana all yung mukha pwede maging life hacks. Pero hindi masama yung ganyang mukha. Hindi yon ang kasalanan. Alam nyo yung mga nagsasayaw sa TikTok na mga putol yung paa? Daming views kasi yung nasa video may kapansanan. Sige lang tanggapin mo yung palakpakan hanggang sa di mo namamalayan. Napatanga ka na ng patanga kasi dito pang TikTok na tanghalan. Ulitin ko, di masama yung gantong mukha. Pero labanan to ng estilo at patalasan. Ang masama yung pagsamantala mo dito ng kababawan na yan mismo ang kasangkapan. Kaya sige magpabibo ka lang dyan habang sila'y napapangiti mo't nagagatasan. Ngunit ang hangaan sa talinong tangan-tangan yun ang di mo mararanasan. Eto, tungkol sa eleksyon, ikaw ang binoto mo yung PCOS machine. Sino? Ano ba kailangan? May sumuntok muna sa'yo sa mukha para di mo na ulitin. Ayaw ba namin tigilan yung nakaw angle? Sa pagnanakaw, ayaw mo din tumigil. Nalaspag na lang yung rebat mong mali paratang mo, baka kasuhan kita. Ang dating kami pa yung may atraso. Gusto mo kaming kasuhan pero gusto mo din yung pagnanakaw mo walang kaso. Ang lala mo. Magnanakaw, bobo, abusadong pangit. Tas nagpangalang sa isip may depekto, gawa ng salasa ng kapirasong tawa, dyan niya napiling makontento. Hindi man lang ako nahirapan maghanap ng butas, ni hindi napilitang mag-imbento. Mas nahirapan pa akong maghanap ng dahilan para patikimin ka ng respeto. Paano mo ako mapapaniwalang baliw ka? Yan ang tanong na nakalatag. Napakawak mo magsulat, alam naman nating di ganon kapag may sayad. Nagpangalang baliw, tas below average, mga tulamong puti ka. Baliw-baliwan ka lang, Monggol ako, di na ako normal mula nung umpisa. Tumatangay ng jokes ng kapwa, MC, di ka baliw. Ika'y walang hiya na kawatan. Kaya binagyan ka na ng katana para magpakamatay kang may dangal. Dalian mo, di ba baliw ka? Pas ibang saksak na tulando. Saan ko plano ilibing si Manda? Ang sagot, wala akong plano. Paliguan ng gasolina ang bangkay. Wala na maikinabang sa'yo, boy. At total di naman ako makain ng mahina. Diyan na lang kita papalamon sa apoy. Tuloy lang ang sunog. Nakala mo nagpapagulong ako.
Anong tinitingin-tingin mo sa kanila? Gago, wala dyan tutulong sa'yo! Galing ka na sa jokes mo? Ako nga, hindi talaga ako komedyante na tunay. Sa jokes, nagpamalas pa din ang husay. Kung gusto mo makita ano pa kaya akong gawin, isali mo akong isa buhay. Pero hindi next year. Sa finals mo ko isali. Di ko na patatagalin to. Kung sinong manalo sa semis mamaya sa finals, maglaban kaming tatlo. Ano? Kahit 2-on-1, putang ina. Di na ako magpapapigil. Kung sakaling matalo man si EJ mamaya, sige, kampi kami ni GL. Ikaw, umuwi ka na. Huwag ka na babalik dito, ha? Mag-tricycle ka na lang ulit maghapon. O kaya maghabal-habal ka na lang na ang sakay 5. Total, ikaw lang gumagawa nun. Binigay mong warm-up, malamig na. Di na yan makakabangon. Tapos na ako magpainit, boss. Kita-hits tayo sa ahon. Malakas yung ano niya, no, yung mga rounds niya. So first round medyo warm up, pati delivery. Warm up, second round ayan na, third round mas mainit na, madiin na yung delivery. Mas siksik na yung mga sinasabi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 points kay Katana. Sa pagnakaw ayaw mo tumigil, 'yan. Tsaka yung pagnanakaw walang kaso. Basta kung paano niya i-expose yun. Ang kulit din no? May mga sinasabi siyang linya. Tapos alam talaga ng mga tao kung sino yung nagsabi. Parang isipin nyo sa dami ng battles ng flip top, sa dami ng battle MCs ng flip top, natatandaan pa rin ng mga tao yung mga hirit na yun kung kanino galing. Astig lang. As in, fuck. Yun ang epekto ng flip top sa mga tao. Yeah. Kumbaga parang fuck. Naalala nila. Astig. Tapos yung patikimin ng respeto ay nakalimutan ko paano eksakto sinetap ni Katana yun pero solid yung punto niya doon. Di ganoon pag may sayad yung tungkol sa pagsulat. Mongol ako, di normal simula pa lang. Tapos yung magpakamatay na may dangal kasi Katana nga, ganon. Tapos parang ano ba tawag doon? Harakiri. Yeah. Pero yun. Tapos wala akong plano tungkol sa kung saan siya ililibing ata parang ganon. Ang ganda lang kung paano niya dinala doon. Tapos ba't ka tumitingin sa mga yan? Walang tutulong sa'yo. Parang wala dyang tutulong sa'yo. Astig yun. Anticipated niya o wala, astig lang. Swak na swak yung ano na yun. Tapos isali mo ako sa isa buhay, typical bragadosyo na trip ko Diba, yung mga ganyan. Tapos kampi kami ni GL kapag ano ba? Kapag natalo si EJ mamaya, kampi kami ni GL, parang gano'n nata sabi niya. Astig yun. Tapos yung maghabal-habal ka na lang kasi kaya mo naman magsakay ng 5. Tsaka yung kita-kit sa ahon. Gandang ender. Alam mo yun, generic ender. I'm sure ilan na yung gumamit nun pero effective siya. Yeah. So, 12 points kay Katana. Spatan natin ng round 3 ni Manda. Okay ba? Yo! Nakaw Angels. Tol, gas-gas na pantira. Sabihin mo yan kung sa buong rap battle career mo, wala ka pang nakakagayang linya. Hype ka lang ngayon, hype ka! Pero di ibig sabihin like ka na din. Hindi ka worthy like a diamond, dapat talent mo like a gem. Huwag ka masyadong masolve sa papuri. Utu-utu ka pa man din. Yung mga taong yan, karamihan, mga siraulo men. May nasasabi pa rin matapos mong pasayahin. Dati, favorite din ako. Ngayon, meron nang nagagalit. Huwag kang mag-alala, magkaka-haters ka rin pare. Siguro 3 battle pa, kukupaling ka na rin sa comment. At kayo naman, huwag niyong kabilibantong panggap na Diyos. Nako, malaking trouble. Tandaan ang nakasulat sa Bible, kamatayan ng parusa sa mga nag-worship ng false idol. Tiwalag na disciple, pinapaniwala tayo sa maling opinion.
Tila, gumagawa ka ng sariling relihiyon, pues mali iyon, wag natin itong pagkatiwalaan. Mukha ka pa namang leader ng kulto na mangmolestya ng bata ang libangan. Manyakol na kapag nakakita ng picture ng baby, didilaan. Ganun pa naman karamihan, yung mga leader ng simbahan. Yun ang malupit. Kasi, kumbaga parang hinusgahan niya si Katana tungkol sa kumbaga pambastos ng Diyos. So in a way, pinagtatanggol niya yung Diyos at yung relihiyon sa mga sinasabi niya kasi ginagamit niya reference yung Bible. Tapos biglang nilaglag din niya. Kumbaga parang kinontra lang din niya yung sarili niya. O parehas lang din ng yung pangatang niya kay Katana, parang ganun lang din siya. Diba? Ang kulit lang. Hindi mo alam ang yung ginagawa at sinasabi, tol. May demonyo sa utak mo na in control. Simulan mo na ding magtago as soon as possible dahil soon makukulong ka na din, Pastor Apollo Kibulol. Napanood ko yung 44 bars mo. Ang galing din. Malay mo, kunin ka ni Glock 9, magkasintada ng dingding. Mga laban mo, di naman entertaining, lalo yung style mong pananakit ng damdamin. Mas nakakalibang pang panoorin yung mga Indianong tumatumbling. Hindi ako yung baliw na seryoso. Nakala mo si Sayad. Hindi rin ako baliw na parang tuweng na makalat or Omar na mayaman. Ako yung baliw na wala nang iniingatan at halos di na nasisindak pagkat tinakasan na ng takot. Ako yung baliw na kahit anong sabihin ay walang pakialam. Kaya speaking of pananakit mo ng feelings, paano mo yung gagawin sa baliw na wala nang pakiramdam? Oo, wala akong kabatch. Sa pangmamaliit mo, thank you. Pero wag ka. Unang salang ni Manda B, puno ang venue, year 2022, pinakatinaong debut. Kumbaga sa nakahain, naging paborito mala main dish sa menu. Selfie bars. Pero yun, ang tanong ko lang doon, pare, ilan ang pumunta para kay Manda? Kasi kung debut battle mo, I'm sure hindi ikaw ang rason kung ba't ganun kadami yung tao, di ba? Pero sige, bigay ko na sa'yo. Hindi ko mapuntusan yun, pero sige, bigay ko na sa bragadosyo mo. Di ba? Predictable pag ang baliw ka duel. Makakarinig ka sa akin ng mga katagang wala sa Google. Timeless ang one-liner. Sa battle, yun ang OG. Old school comedy ko ay classic, mga malapelikula ni Dolphy. Kaya kung ikukumpara tayo, sorry, style mo baduy. Yes, it's true. Mas masarap pa ding manood ng mga battles na lap trip at walang issue-issue. Kaya wag mong binabaliwala aking kakayahan. Itong minamaliit mong mababaw ang maglulubog sa'yo sa kahihiyan. Hindi puro mura. Itong nasulat ko, putang ina mo. Wala din ganong bars, purong salitang totoo. Sige, lait sa estilo. Kung katatawanan, maliitin mo at pagtawanan. Si Sinyo, tingnan nyo na lang. Sa komedya siya yumaman at hanggang ngayon, #1. Sinyo, isang 2XL lang. Masakit ang katotohanan. The truth really hurts na pinaglaruan ko lang tong sword gamit aking simpleng words. Kaya dito sa nagtatampo kong fan, huwag ka na madismaya. Bati na tayo Add mo na lang ako ulit. Accept na kita. Yung round 3 ni Manda medyo bitin na yun kumpara sa second niya o lalo sa first. Yung first niya yung pinaka-solid para sa akin. Pero yun nga, sa listahan ko, mas maraming puntos yung round 2 niya. Pero ngayon, 4. Bibigyan ko 4 points. Ewan ko kung bakit parang pabagsak siya sa round 3. Naubusan pa siya ng material na o kulang na siya sa oras sa paghanda sa third round. Hindi ko alam. Pero yun ang mga posibleng rason. Diba? Kibulol. Nastig yun kung paano yun nilaro yun. Tapos yung mag-asintada ng dingding. Tapos yung main dish. Tapos yung katagang wala sa Google. Tsaka yung laro niya na sword words. Yun. Stig. So,
Ayon sa scorecard ko, first 2 rounds nakuha ni Manda, third round nakuha ni Katana. Kung babase ko sa feel, nakuha ni Manda first round, round 2 and 3 Katana. Tingnan natin sabihin ng mga judge. Manda Baliw versus Katana. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Boto ng hurado, 4-1. Magigay para kay Katana. Salamat po din kay Manda. Gusto ko lang mag-shoutout siya. Kahit sino manalo sa kanila parehas, pwede. Parang ang deciding factor is yung round 2. Round 1, nakuha talaga ni Manda yon, malinaw. Round 3, nakuha ni Katana. Tapos yung round 2, debatable yon. Pwede kahit kanino. Para sa akin. Siyempre, shoutout siyempre sa Black Manila. Andyan yung booth. Silipin nyo lang kay Jason Yap, Casa Coco Amadeo, French JJ Kennel, Celebrity Home Massage Alabang. Sa mga tropa natin dyan, Real Jokes, Killion, Egocentric, tropang Civicom, Team Span, Admiral, tsaka sa lahat nagpapashoutout. Hindi ko na may isa-isa pero salamat sa lahat. Manda Baliw, congrats kay Katana. Okay din. Shoutout, tropang Sentro, Fubu, Mayabang Tags, Big Bad Norte, WPC, kay OG Wine, kay Satag Bilhood, OG Big Bang, OG Big Loki, Black 20 Tattoo, JR Manuel, sa lahat ng mga tropa. Manda Baliw, yo! Yo, Mimak, Nabolkat 11 Street Blast Cartel. Shout Katana versus Manda Baliw, talagang dikdikan. Round 1, slight edge lang, sobrang liit para kay Katana. Tapos round 2, nabawi naman yun ni Manda. Tsaka round 3, parang lumaylay si Manda. So, Katana, 1, tsaka 3, Manda. Ay, Katana pala! Ako lang yung bumoto kay Manda Baliw kasi personally, dikit naman, sobrang dikit. Pero punchline count, Manda talaga eh. Tapos, pero round 3, round 1, 2 para sa akin, Manda. Pero round 3, dun, para sa akin, dun talaga tumama si Katana. Pero overall, entertaining na laban at pwedeng magbago yung boto ko pag sa video. Pero yun, na yun, Manda para sa akin. Round 1, akala ko kay Katana na yun. Pero pagbanat ni Manda, kasi purong jokes yung kay Manda nung round 1. Tapos yung kay kumbaga, nabalansi niya. Pero ayun nga, kalahating jokes, kalahating seryoso. Pero mas nangibabaw para sa akin si Manda doon. Round 2, ganun pa rin si Katana, pero si Manda, ganun pa rin, pero dun ko na nakita yung kaibahan ng style nila pareho. So, hindi ko siya makita kung malakas ba si Katana dito o si Manda ba yung malakas dito. So, tiningnan kong tabla siya muna. Tapos round 3, yun yung pinakamalakas para sa akin ni Katana. Tapos, para sa akin lang, parang dun humina naman si Manda. So, kung isa lang yung boto nila sa 1 kay Manda, tapos yung third kay Katana. Kung tabla siya, so para sa akin ang naisip ko na lang kung sino yung mas komplikado at kayang tumawid sa magkabilang na paraan. Kumbaga mas mahirap yung ginagawa ni Katana kaysa kay Manda, kaya yun para sa akin si Katana yung Binoto ko si Katana, round 1 kay Manda Baliw, round 2, round 3 kay Katana. May mga linya na sa tingin ko sobrang hirap talunin, kaya binigay ko kay Katana. Yo, Cripply, binoto ko si Katana. Para sa akin, yung round 1 nila and round 2 tabla. Parang first half nakukuha ni Manda. Kung sa round 1 naman, parang first half kay Manda, pero yung second half kay Katana. So parang ganun yung nangyari ng dalawang round nila, first 2 round. Tapos yung round 3 naman parang dun lumamang si Katana para sa akin. Mas natripan ko yung punto niya. So 1, 2 tabla, 3 Katana. Yeah. So yun na nga. Parang yung sinasabi ko kanina, yun din yung sinabi ni Plaz tsaka ni Poison. Kumbaga, kung ibabase mo sa pakiramdam, kay Katana yun. Yung 2 and 3. Pero kung ibabasa mo sa punchline count, kung nagbilang ka talaga, kay Manda yung round 2. So, 1, 2 ang sa kanya. So, alam mo yun, kung ano pa man, baliwala naman din talaga kung sinong panalo para sa akin dahil panalo si Katana officially. Pero yun. Yun. Salamat at
comment lang kayo, yo. Kung sino pang dapat panoorin sa spatang ko. Unti-unti nating yanuhin yan lahat. At typical shit na kailangan sabihin. Mag-like, mag-subscribe. Alam nyo na yan. Siguro bukas 60k na. Ngayong sa pag-record ko nito, siguro by tonight, by tomorrow, 60k na yan. Paabuti natin 100k, yo. Alam nyo na yan. At yun lang. Salamat sa oras, sa lahat ng nanonood. At kita-kits ulit. Kailan ba ito i-upload? Basta yun. Alam nyo na yan. Peace, yo!